Parang one of the reasons na nawala yung lola ko, of course, time na niya. Pangalawa, para maging mas lalong matatag kami at may may marating kami sa buhay. Hi, my name is Asia. I'm 23 years old. Then, originally, galing akong Mindanao. Lumaki akong walang magulang. And then, yung nagpalaki sa akin is yung lola ko. 4 kami magkakapatid. Yung nanay ko, hindi niya kami nagutan. Then, yung tatay ko, hindi. Ang story sa akin ng lola ko, after daw ako pinaba sa hospital, umalis na daw yung nanay ko. After nun, bumalik siya nung buntis na siya doon sa bunso namin. So, meron na kaming, before pa ng bunso, meron na akong 2 kapatid. Nung pinanganak na naman ngayong bunso namin, after bumaba ng hospital, ginawa na naman niya ulit. So, umalis na naman siya. Naiwan yung asawa niya, mga kapatid ko. Ang ginawa ng asawa niya, umalis din yung asawa niya. Kasama niya yung pangatlo kong kapatid. Itong pangalawa kong kapatid, sumama na rin siya sa tatay nila. So, ang naiwan lang talaga ako, pati yung bunso namin. Before, syempre ng mga bata kami, alam mo yung asot po sa away, sa bunutan, ganon. Pero, nung nagsimula na kami yung parang kami na lang dalawa, wala na kami masasandalan, doon na nag-start yung talagang relationship namin na sobrang strong. Or nung nag-aaral pa ako, kasama yung kapatid ko, 5 a.m. to 1 p.m. duty ako ng McDonald's. 1 p.m. to 5 p.m. Aral na ako niyan. So dati, kumikita lang ako ng 38 per hour, tapos may binubuhay pa ako. Pag wala akong duty, wala akong makain. Pero pag may duty ako, may free meal sila. So tapos nun, nag-start na ako mag-apply sa call center. Siguro 10 failed muna ako bago ako nakapasok sa call center. Yung buhay ko before, sobrang spoiled talaga kami ng lola ko. Talagang lahat ng gusto namin bigay. Parang hindi namin alam kung paano paghirapan yung pera. Before, hindi ko talaga pinapahalagaan yun. Parang sa akin yung pera, parang ganun lang. Tapos nung naging breadwinner ako doon, parang ang dami ko nang na-realize na bakit hindi ko pinahalagaan yung pera, ba't ang dami kong sinayang na pera nung time na meron pa kami at nung nasa lola, yung buhay pa yung lola. Siguro pinaka-sacrifices noon, naging siguro na, hindi naman naging abuso, pero naging walang hiya, ganun. Dito sa in-house company na to, kasi nag-start na doon na ako natutulog, 5 days a week. Minsan doon na rin ako nag-i-spend ng day off. Kasi nga, pamasahe ko na lang, pauwi ng Cavite, i-save ko na lang para sa kanya. Siguro pinaka-biggest challenge, yung pag-graduate na siya. Kasi sobrang hirap magpaaral ng tao. Parang yung routine namin, okay lang kasi sinasanay ka na sa routine. Pero pag graduating na yung tao, ang dami ng sobrang extrang bayaran. Tapos may time pa yun na may mga loans ako binabayaran dahil nga sa mga past pag hindi kasya yung budget namin. Dumating na sa point na pati siya wala na rin siyang makain kasi binabayad lang talaga namin sa graduation niya, sa lahat. Iba talaga kasi pag breadwinner ka, kung ano-anong ginagawa mo. So, gumawa talaga ako ng paraan para ma-survive namin yung parang 3 months ata kaming bagsak talaga. Ang masakit pa nun, 18th birthday niya, wala kaming handa ni isa. So, parang sinurvive ko talaga yun na kailangan may celebration kami kahit isa man lang, graduation at saka birthday niya. Nung nag-graduate siya, proud na proud ako kasi syempre, naraos namin yung graduation niya. Tapos, hindi lang kasi siya graduate, honor student pa siya. Yung parang acknowledge or gratitude, talagang ilalaan ko yun sa lola ko. Kasi siya yung nagsimula na, kasi kung hindi niya kami inalagaan, edi paano kami mabubuhay? So, siya talaga yung nag-alaga sa amin, simulat sa pool, hanggang sa mawala siya, kami na lang talaga yung inisip niya. Yung sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko, minsan naisip ko talaga yon na kung buhay pa yung lola ko, edi sana may spoil ko na siya, ganun, may makaka-payback time na ako. Parang one of the reasons na nawala yung lola ko, of course, time na niya.
Pangalawa, para maging mas lalong matatag kami at may may marating kami sa buhay. Kung nabubuhay man siya ngayon, gusto ko lang maging thankful sa kanya. Kasi, before siya namatay, never ako nakapag-thank you sa lahat. Yun yung pagsisisi ko, yung namatay siya. Wala ako sa tabi niya. So, gusto ko talaga yakapin siya ng mahigpit, tapos mag-thank you sa lahat ng mga sacrifices niya. Yung buhay niya, talagang umikot na sa amin. Kung mabubuhay man siya ulit, gusto ko talaga siyang i-spoil sa lahat ng bagay na deserve niya.